So kayo na tayo ay manalangin. O Ama namin pagkapangyarihan sa lahat, na may gabayan po kami sa araw na ito. Ang lahat ay pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang aming dakilang tagapagligtas. Magandang umaga sa lahat. Bago kayo magsiupo, pakipulot muna ang mga basura makikita ninyo sa sahig at ihanay ang inyong mga upuan sa tamang hanayan. Nagpapangasiwa sa klase, pakisulat ang lahat ng pangalan na liliban sa ngayon at ibigay
Salamat. So, base sa iyong binasa, Torres, ano ang iyong naintindihan? Tama. Ibig sabihin, ang pangingisda ay tumutukoy sa panghuli ng mga isda o anumang yamang tubig, matabang man or maalat. Ang mga pangunahing likas na yaman na kinukunan nila ng mga produkto ay ang karagatan, ilog, at lawa. Kasama na rin dito ang mga Pacific Ocean. Ito rin ang nagbibigay ng protina sa pang-araw-araw na pagkain ng tao. Pinagmumulan ito ng hanap buhay ng mga tao, lalo na yung mga taong naninirahan sa malapit sa mga katubigan or sa dagat. Ang pangatlong pangkabuhayan sa Asya ay ang industriya. Maaari mo bang basahin dito ang base? Base sa iyong binasa, basing ano ang iyong naintindihan o ano ang iyong ideya? Tama. Ang industriya, ito ay isang uri ng sektor ng ekonomiya or paggawa na kung saan sila ay bumubuo or nagbibigay ng mga produkto tulad ng electronics, sasakyan, bakal at tela at iba pa man. Kabilang na rin dito ang mga pagkain. At ang pang-apat ay ang pagmimina. Na kung saan ito ay tumutukoy sa mga industrialisasyon sa rehiyon. Ito rin ay pinagmulan ng enerhiya para sa industriya at transportasyon. Ano nga ba ang mga produktong maaaring makukuha natin sa pagmimina? Magbigay nga, katubay, ginto, tama. Ano pa? Carbon, tama. At meron pa natural gas at iba pang mineral. Na kung saan, ito rin ang pinagmulan ng enerhiya sa industriya at transportasyon. Bakit nga ba ito ang pinagmulan ng enerhiya para sa industriya at transportasyon? Halimbawa dito ang mga natural gas or langis. Ito ang ginagamit sa pag-transport. Diba? Kung walang langis o walang mga natural gas, walang transportasyon na magaganap. Malaki rin bahagi ito nakita sa export ng mga bansang tulad sa Saudi Arabia, ang langis, sa China, bakal at carbon, at sa India ay ang diamante at bakal. Ngayon, dadako naman tayo sa panglimang uri ng pangkabuhayan sa Asya, ang turismo. Makibasa nga, Toribio. Magbigay ng ideya, Toribio, kung ano ang naiintindihan sa turismo. Tama. Pag sabihin natin turismo, ito ay napakaluban ng mga magagandang tanawin na kung saan maraming mga tao ang dumadayo, kabilang na dito ang mga dayuhan. Ang mga pangunahing destinasyon sa rehiyong Asya ay ang Thailand, Japan, Maldives, India at Pilipinas. Sila yung may mga tanyag na mga tanawin na binabalik-balikan ng mga dayuhan o ng mga tao. Ito rin ay nagbibigay ng malaking kita sa gobyerno. Bakit nga ba ito nagbibigay ng malaking kita sa gobyerno? Dahil sa turismo, maaring magkaroon ng kita ang gobyerno dahil sa mga binabayaran nila like taxes, like sa mga export, diba? Tama? Ito rin ay nagbibigay ng trabaho sa sektor ng serbisyo. Halimbawa nito ang mga hotel. Diba sa hotel maraming mga tao or maraming mga trabahante ang nagtatrabaho doon. So, sila ay nagbibigay ng serbisyo sa mga
tanawin or tanyag ng mga tourist spot, syempre ito ang mga tanyag na tanawin na iyan ay nagpapakilala ng kultura dahil iyan ay tanyag na. At ang panghuli ay ang serbisyo at teknolohiya. Mga sektor, call center, software, development, financial service sa India, China at Singapore. Pinalakas din dito ang modernisasyon at digital na ekonomiya. Diba alam naman natin noon na if it talks about teknolohiya, mahina talaga ang teknolohiya sa noon. Kaya ito ay nagdadala ng modernisasyon sa ngayon dahil nag-evolve na yung teknolohiya over time. Nagbibigay din ito ng mataas na uri ng trabaho at edukasyon. Kalainan, bakit nga ba ito nagbibigay ng mataas na uri ng trabaho at edukasyon? Tama, dahil sa teknolohiya, maraming mga oportunidad ang iyong makukuha or maraming mga oportunidad na iyong mapagkukunan ng trabaho. Paano naman sa edukasyon? Agweba? Tama. Nakakatulong ang teknolohiya sa edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon na maaring makakatulong sa atin or makapagpapabilis sa ating mga gawain bilang mga mag-aaral. So, naintindihan niyo ba ang lahat? So, ano nga ang anim na mga iba't ibang pangkabuhayan sa Asya? Una ay ang agrikultura, pangalawa ay ang pangingisda, pagmimina, industriya, turismo, serbisyo at teknolohiya. Magaling. Wala na ba kayong mga katanungan or meron kayong mga katanungan? Wala. So ngayon, dahil wala kayong katanungan, ako ang magtatanong sa inyo. So bilang isang mamamayan o bilang isang mag-aaral, paano nga ba natin pahahalagahan ang mga pangkabuhayan nito sa panahon ngayon? De Los Santos? Tama. Kailangan natin itong tangkilikin ano nga yun ulit? Tangkilikin ang sariling atin at mas lalo pa nating paunlarin. Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na, magaling. So, ibig sabihin, naiintindihan niyo lahat ang ating pinalakay sa ngayon. So, ngayon, dadako na tayo sa ating pangkatang gawain. Ibilangin ko kayo sa 4 na grupo. Simulang magbilang. Tapos na ba? Okay, tapos na. So, takdang aralin, maglista kayo or magtala kayo sa inyong kwaderno ng mga